episode of Star Issue Podcast. Sambayan ng mga chikang may saysay. Ako si Jasmine and today's episode is extra special dahil pag-uusapan natin ang interview ni Tony Gonzaga kay Bea Bores patungkol sa kanyang pagbubuntis. Hi guys, it's me, Abigail. Alam niyo ba, madaming viewers ito online. Hindi lang dahil sa simpleng interview dahil parang confession room na ito ni Bea. Yes, ako si Ira. Madaming napaiyak, madaming nai-inspire, at madaming rin natutunan pagdating sa komunikasyon. And I am Angel. For today, we'll dive deeper in the conversation. I-analyze natin into 3 ways. Una ay ang daloy o prosesa ng komunikasyon. Pangalawa ay ang elemento ng pakikipag-usap. At ang pangatlo or panghuli ay ang etika ng komunikasyon. So, ready na ba kayo? Ready! Panoorin muna natin ang interview ni Tony Gonzaga kay Bea Bores. Hi, I'm back. Finally, Miss Tony! May na-reveal ako na galing sa akin. Choice mo to, tong revelation na to. Yes. Parang they stole that moment from you. Yes. Sabi ko, oh my God, ayoko na! Bakit naman? Diba? Parang ang unfair na kinuha yun sa akin. Kasi hindi ko naman po planong itago, Miss Tony. Nung times na yun, I'm really questioning everything na, bakit ganon? Ulila na nga yung title ko. Bibigyan mo pa ako ng bagong title na single mom. Uy, blooming ka. Blooming mama. Thank you po. It's a girl. It's a girl! Yes. Kaya blooming. Yes. Yung girl magiging best friend mo yan. Just imagine this. May nabasa nga akong ganun eh. I can't believe I grew my best friend inside my body. Ang ganda no. Oo, kasi buntis ako kay Polly nun. Oh. Tapos, nabasa ko yun. Sabi ko, ay, oo nga, ito na ang magiging best friend ko who will be true to me and will not betray me. Kasi Yes. di ba yung mga friends, Yeah. yung ibang friends medyo Kaya nga. hindi tayo sure. Ay, totoo yan. Ay, totoo yan, Miss Tony. Nako. Oo, babe. Bago tayo magsimula, may katanungan muna ako sa inyo tatlo. Ano ang inyong naging reaksyon sa video na napanood at ano ang tumatak sa inyo? Ako ay ang pinaka-appreciate ko ay yung pagiging kalmado at marespeto ni Tony. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nanghuhusga. Nakita niya or napakinggan niya ng buo si Bea. Sa akin naman, nandang ko yung pagiging totoo ni Bea. Hindi siya nag-hearted, hindi siya nagpapaka-perfect image. Pinakita na yung takot, yung struggle, pero pati na rin yung growth niya. Yes, tama. Ang ganda kasi ng balance. Pinakita ang kabigat ng mga pinagdaanan niya, pero may hope pa rin sa huli. Kaya madaming viewers ang nakakahilig. Hindi dahil siya ay artista, kundi siya ay isang totoong taong may pinagdadaanan. Exactly, kaya ito naging viral at pinapulutan ng aral. Ngayon naman, tumungo tayo sa mas malalim na pagsusumili. So, let's start sa proseso o daloy ng pag-uusap. Napansin ko, napaka-organized pero natural yung pagkakadaloy. Halatang hindi scripted. Agree! Alam mo ba yung mga interview na pambombahan agad ng issue? Hindi ganun si Tony. She starts with like casual. Like, ano bang nangyari? Or how it all happened? Or how was it revealed? Hey, ano ba nangyari? Like, how it all happened, how it was revealed. Which helps Bea to be relaxed. Yes, kasi imagine kung bilet yung tinanong agad na, so buntis ka? Paano nangyari? Like, grabe, awkward. But Tony built siya step by step. Kaya naging smooth yung daloy ng pag-uusap. Yeah. Tsaka may spacing talaga ito. Nag-start ito sa live, tsaka nag-transition ito emotional, tapos bumaba sa hopeful tone naman sa ending. Para itong kwentong may intro, climax at conclusion. Exactly, yung natural process o yung padandaliang tawanan, naging parte ng proseso. Nagbigay ng breather sa mga mabibigat na katanungan.
Okay, punta naman tayo sa elementong kabilang sa pag-uusap. Classic communication model siya. Source, sender, channel, receiver, feedback, at context. Tama, si Tony ang source. Siya ang nagtatanong ng mga katanungan. Si Bea naman ang receiver. Pero at the same time, nagiging source din siya kapag sumasagot ng mga tanong. Yes, at ang message napakalinaw. Bea sharing her truth bilang sundin mo. Yes, huwag nating kalimutan ang channel, YouTube interview. Kung traditional TV lang yan, ay baka limited lang yung access. Pero dahil online tayo at marami ang nakakapag-view at nakakapag-relate. And yung feedback, ramdam mo talaga sa mismong usapan. Kapag may sinabi si Bea na emotional, nakikinig lang si Tony. Nag-nooding at nagbibigay ng comments. Tama. Plus, may external feedback dito. Yung mga audience reactions online. Yung mga comments na sana all may ganitong safe space o kaya yung mga nakaka-inspire yung honesty daw ni Bea. At syempre, ang context, walang pressure, tahimik lang ang background, or no unnecessary interruption. Parang mas naging authentic. Ito ang pinaka-paborito ko, ang ethic ng komunikasyon. Dito natin makikita kung epektibo ba ang interview. Yes, isa sa pinakaklaro, respect for privacy. Tony never pushed for details na hindi komportable si Bea. She asks open-ended but respectful questions. Tsaka walang judgment na nangyari dito. Hindi siya nagtanong ng mga questions na like, hindi ba ito mali? Instead, she asked in a way na nagpo-promote ng mga reflections like, what do you think is the purpose of all of this? What do you think is the purpose of all this? I feel like, Miss Tony, I needed this eh. Tama. And also, my empathy. Ramdam sa tono, gestures, at choice of words ni Tony na sincere talaga siya. Hindi lang siya naging host. Parang naging ate na nakikinig na rin. Gusto ko rin yung honesty ni Bea. She answered with humility at may boundary. Hindi niya sinasabi yung lahat ng pangyayari o detalye talaga. Ngunit nagsasalita siya na may inspiring mga words. That's ethical communication. Being open but still protecting your own space. At yung mga non-verbal cues like calm voice, eye contact, mga supportive smiles, isang malaking factors din ito. Grabe, kung ako si Bea, hindi ko ata kakayanin. Kasi napaka-personal ng topic eh. Same! Pero doon mo makikita ang galing ng isang interviewer. Pinapakalma ka hanggang makapagsalita ka ng komportable at totoo. At the same time, relatable siya. Ang daming kababaihan at kabataan na nakaka-relate sa struggles at fears na binanggit ni Bea. Yes, at saka hindi lang to about showbiz. It's also talking about the real life. Yung mga responsibilities, yung growth, at yung courage. So ayun mga ka-star, we've seen kung gaano ka-epektibo ang interview ni Tony kay Bea. Malinaw ang daloy ng proseso, kumpleto ang elemento at may respeto at etika ang komunikasyon. Kaya siguro naging viral, hindi lang dahil intriga, kundi dahil ang ganda ng conversation. At reminder din ito sa atin, in any conversation, lalo na sa sensitive topics, we need empathy, we need respect, at tamang timing. Kaya guys, that's it for today's Star Issue Podcast! Salamat sa pagkikinig. Don't forget to follow and share this episode hanggang sa susunod mga ka-star. Bye!